Ang araw ay matindi sa archaeological site ng Megiddo, Israel. Ang lupa ay tuyo at ang alikabok ay kumakapit sa bawat sulok ng mga kadamitan. Si Daniel Abramov, isang kilalang archaeologist, ay abala sa pagbabantay sa kanyang koponan. Ang araw ay tila karaniwan, ngunit may kakaibang pakiramdam si Daniel. Sigaw niya sa isa sa mga manggagawa, huwag masyadong madiin ang pagbubungkal dyan. Mukhang may kakaiba sa ilalim. Si Ahnd ay tumango at maingat na gumamit ng mas maliit na kagamitan upang hukayin ang bahagi ng lupa. Maya-maya, lumitaw ang makukulay na piraso ng mosaic. Ang disenyo nito ay tila umaapaw sa kulay kahit natatakpan pa ng lupa at dumi. Daniel, tingnan mo ito, tawag ni Ahnd habang itinuturo ang mas malaking bahagi ng mosaic. Nilapitan ni Daniel ang hukay at tumingin ng maigi. Napansin niyang may ukit na mga letra sa disenyo ng mosaic. Hindi niya agad maunawaan ang kahulugan nito, ngunit sapat na ang nakita niya upang maunawaan ang posibleng halaga ng kanilang natuklasan. Emily, sabi niya sa telepono matapos tingnan ang oras. May kailangan kang makita. Magmadali ka. Si Emily Carter, isang historian mula sa Amerika, ay eksperto sa mga sinaunang inskripsyon. Kaagad siyang sumakay sa isang jeep patungo sa site matapos ang tawag ni Daniel. Habang papalapit, iniisip niya kung ano na naman kaya ang natuklasan ni Daniel sa kanyang masigasig na paghahanap sa kasaysayan. Pagdating niya, sinalubong siya ng mainit na hangin at ang masusing trabaho ng mga manggagawa. Tumungo agad siya sa lugar kung saan naghihintay si Daniel. Daniel, ano itong sinasabi mo sa telepono? Mukhang urgent, sabi ni Emily habang tinatanggal ang kanyang sombrero. Emily, tingnan mo ito. Mukhang Greek ang mga nakasulat. Hindi ko ito mabasa ng buo, kaya kailangan kita, sagot ni Daniel habang inilawan ang mosaic gamit ang flashlight. Lumuhod si Emily at sinuri ang mosaic. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa mga ukit habang binabasa ang bawat letra ng dahan-dahan. Daniel, sabi niya, halos pabulong. Ang nakasulat dito ay, To God Jesus Christ. Hindi mo ba naintindihan ang kahulugan nito? Natigilan si Daniel. Emily, ibig sabihin ba nito? Sagot ni Emily. Isa itong dedikasyon mula sa mga sinaunang Kristiyano. Isa itong patunay na ang kanilang pananampalataya kay Jesus bilang Diyos ay mas nauna kaysa sa mga opisyal na dokumento ng simbahan. Habang iniimbestigahan ang mosaic, napansin nila ang mas detalyado nitong disenyo, 2 isda na tila simbolo ng sinaunang Kristyanismo, at mga ukit ng mga dahon na pinalilibutan ang inskripsyon. Daniel, alam mo ba kung gaano ito kahalaga? Tanong ni Emily. Emily, sagot niya. Ngunit alam ko rin na ang ganitong pagtuklas ay magdadala ng napakaraming tanong. Ang tanong ay, handa ba tayo para sa mga sagot? Ang mosaic ay tila nagbibigay ng isang kakaibang enerhiya. Habang nililinis ito ng kanilang koponan, naramdaman ni Daniel ang bigat ng kasaysayan na bumabalot sa paligid. Hindi ito basta-basta na pagtuklas. Sa kampo ng gabing iyon, si Daniel ay hindi mapakali. Binuksan niya ang kanyang laptop at muling tiningnan ang mga larawan ng mosaic. Ang mga salitang I God Jesus Christ ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Naisip niya ang kwento ng mga unang Kristiyano. Ano kaya ang kanilang naranasan noong panahong iyon? Tanong niya sa sarili. Sa kanyang isipan, nabuo ang larawan ng mga taong nagtatago sa takot, ngunit nananatiling matatag sa kanilang pananampalataya. Samantala, si Emily ay nag-aaral ng mga naunang dokumento na maaaring konektado sa mosaic. Habang binabasa niya ang ilang teksto mula sa New Testament, napansin niya ang koneksyon sa simbolo ng 2 isda na nasa mosaic. Lukesyam oras 16 na minuto, bulong niya. Ang kwento ng pagpapakain sa 5,000 gamit ang 2 isda. Isa itong malinaw na simbolo ng pananampalataya. Kinabukasan, habang tinatanggal na nila ang mosaic mula sa hukay upang dalhin sa kanilang lab para masusing pag-aaral, napansin ni Ahnd ang kakaibang detalye sa ilalim nito. Daniel, Emily, halika rito, tawag niya. May nakita silang maliliit na ukit na tila bahagi ng isang mas malaking kwento. Hindi ito simpleng dedikasyon, sabi ni Emily. Parang ito'y bahagi ng isang lihim na mensahe. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang araw ay muling sumikat sa Megiddo, ngunit ang kampo ng mga archaeologist ay abala na. Ang mosaic ay inilipat na sa kanilang pansamantalang laboratorio upang masuri ng mas maigi.
Si Emily ay maagang gumising at nagdala ng kanyang mga kagamitan para sa pagsusuri. Sa kabilang banda, si Daniel ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, nagmumuni-muni. Ang bigat ng kanilang natuklasan ay unti-unting bumababa sa kanyang balikat. Emily, tawag ni Daniel habang nililinis ng isa sa mga tauhan ang natuklasang mosaic. May ideya ka ba kung ano ang dahilan kung bakit ito iniwan sa ganitong lugar? Tumingin si Emily sa kanya, halatang nag-isip. Ang lugar na ito, isang kulungan noong panahon ng mga Romano malamang, ang mosaic na ito ay gawa ng mga bilanggong Kristiyano. Naisip ko, Daniel, bakit nila ito ginawa? Sino ang mga taong ito? Ano ang kanilang kwento? Sa kanyang isipan, nagsimulang buuin ni Daniel ang larawan ng nakaraan. Mga Romanong sundalo, naghahatid ng mga bilanggo papunta sa kulungan sa Megiddo. Sa isa sa mga selda, naroroon si Aptus, isang bihasang artisan at isang tagasunod ni Jesus. Sa kabila ng hirap at takot, determinado si Aptus na mag-iwan ng alaala ng kanilang pananampalataya. Kung hindi ko ito gagawin, sino ang magtatala ng ating paniniwala? Tanong niya sa kanyang kapwa bilanggo. Ngunit delikado, Aptus, sagot ng kasama. Paano kung matuklasan ng mga sundalo ang iyong ginagawa? Itinaya na natin ang lahat para kay Jesus, sagot ni Aptus, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Ang maliit na mosaic na ito ang magiging alaala ng ating pananampalataya. Kung hindi man tayo mabuhay, ang ating mensahe ay mananatili. Balik sa kasalukuyan, si Emily ay nakayuko sa harap ng mosaic, pinag-aralan ang mga ukit nito. Daniel, tingnan mo ito, sabi niya, itinuro ang bahagi ng inskripsyon. May mga ulat mula sa panahong Romano tungkol sa isang grupo ng mga bilanggong Kristiyano sa Megiddo. Isa sa mga leader nila ay isang artisan na nagngangalang Aptus. Kung tama ang teorya ko, siya ang gumawa nito. Napaisip si Daniel habang tinititigan ang disenyo. At ang dalawang isda sa mosaic, tanong niya. Simbolo ng Kristyanismo, sagot ni Emily. Ang mga isda ay madalas gamitin ng mga unang Kristiyano upang itago ang kanilang pananampalataya mula sa mga Romano. At hindi lang iyon. Sa Lucas 9:16, ginamit ni Jesus ang dalawang isda upang pakainin ang 5,000 tao. Isa itong malinaw na pahiwatig ng milagro at pananampalataya. Habang pinag-aralan nila ang mosaic, lalo nilang nararamdaman ang bigat ng kasaysayan na bumabalot dito. Daniel, tanong ni Emily, hindi kaya sinadya nilang itago ito dito? Isang uri ng lihim na mensahe para sa mga darating na henerasyon. Posible, sagot ni Daniel. Ngunit bakit isang mosaic? Bakit hindi na lang isang sulat o simpleng simbolo? Habang patuloy silang nagtatanong, ang kanilang koponan ay nakakita ng bagong detalye sa gilid ng mosaic. May karagdagan pang teksto rito, sabi ng isa sa mga tauhan. Lumapit si Emily, gamit ang magnifying glass upang basahin ang maliliit na letra. Ang Diyos na mapagmahal ay nag-alay nito kay Jesus bilang alaala, bulong niya matapos mabasa ang teksto. Napatingin si Daniel. Emily, kung tama ang interpretasyon mo, ang mosaic na ito ay hindi lamang isang dedikasyon. Isa itong testamento ng kanilang pananampalataya. At sa kanilang pagkakakulong, ito ang kanilang paraan upang maipahayag ang kanilang paniniwala. Sa bawat linya ng teksto at bawat detalye ng disenyo, mas nauunawaan nila ang hirap at tapang ng mga taong gumawa nito. Si Daniel ay hindi mapigilan ang magtanong, Emily, paano kaya nila ito nagawa? Sa panahong iyon, kung saan ang pananampalataya nila ay nagdudulot ng kamatayan. Daniel, sagot ni Emily, ang pananampalataya ay may kapangyarihang magtagumpay kahit sa pinakamadilim na panahon. Sa huling bahagi ng araw, inihanda na nila ang mosaic para dalhin sa Amerika. Sa ilalim ng mahigpit na seguridad, maingat nilang inilagay ang mosaic sa isang espesyal na lalagyan upang mapanatili ang kondisyon nito. Habang umaandar ang sasakyan papunta sa paliparan, tumingin si Emily kay Daniel. Daniel, nararamdaman mo ba na ito pa lang ang simula? Tanong niya. Tumango si Daniel. Emily. At alam kong mas marami pang tanong kaysa sagot ang naghihintay sa atin. Sa paglapit ng gabi, ang mosaic ay naiwan bilang isang tanda ng nakaraan. Ngunit ang mga tanong na dala nito ay magsisilbing gabay sa kanilang susunod na hakbang. Ang kanilang misyon ay malayo pa sa pagtatapos. Ang hangin sa Washington ay malamig, ngunit ang tensyon sa loob ng museo ay mainit. Ang mosaic mula sa Megiddo ay dumating na, at ang buong staff ng museum ay abala sa pag-aayos ng exhibit. Si Daniel at Emily ay nasa isang maliit na opisina sa loob ng museo,
nakayuko sa mga bagong natuklasang detalye ng mosaic. Ang bawat sulok nito ay parang nagsasalaysay ng kwento ng mga sinaunang Kristiyano, ngunit ang bawat linya ay nagdadala rin ng mas maraming tanong kaysa sagot. Emily, tawag ni Daniel habang tinitingnan ang mga larawan ng mosaic sa kanyang laptop. Sa tingin mo, paano ito tatanggapin ng publiko? Tumingin si Emily sa kanya, halatang nag-aalala. Hindi ko alam, Daniel. Ang mosaic na ito ay hindi lang simpleng artifact. Isa itong pahayag na maaaring magdulot ng kontrobersya. Handang magtanong ang mga tao, ngunit handa kaya silang tumanggap ng sagot. Nagpatuloy ang kanilang diskusyon habang ang mosaic ay inihanda para sa eksibisyon. Sa likod ng opisina, si Ari Ann Fischer, ang curator ng museo, ay pumasok nang may dalang isang folder. Daniel, Emily, may kailangan kayong makita, sabi niya habang inilapag ang folder sa mesa. Binuksan ni Daniel ang folder, at doon niya nakita ang mga ulat mula sa ibang mga eksperto na inatasang suriin ang mosaic. Isa sa mga ulat ay nagmumungkahi na ang inskripsyon ay maaaring mas matanda pa sa pinaniniwalaan nila. Ang mosaic na ito, sabi ni Anne, ay maaaring mula pa noong 3 siglo. Mas matanda kaysa sa karamihan ng mga kilalang teksto tungkol kay Jesus. Kung totoo yan, sagot ni Emily, maaaring mabago nito ang buong konteksto ng kasaysayan ng Kristyanismo. Ang mga Kristiyano noong panahong iyon ay malinaw na naniniwala sa pagkadiyos ni Jesus, bago pa man ito opisyal na ideklara ng simbahan. Habang pinag-aaralan nila ang ulat, dumating ang isang bagong balita mula sa isa pang historian na nag-aaral ng mosaic. Ayon sa kanya, ang disenyo ng 2 isda at ang mga ukit ng dahon ay may simbolismo na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Emily, ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng mga ito? Tanong ni Daniel. Daniel, ang 2 isda ay malinaw na tumutukoy sa kwento ng pagpapakain sa 5,000. Ngunit ang mga dahon, maaaring ito ay simbolo ng muling pagkabuhay o ang tinatawag nilang Tree of Life. Kailangan pa nating magsaliksik. Sa kabila ng kanilang excitement, hindi maiiwasan ang alinasngas mula sa publiko. Ang balita tungkol sa mosaic ay kumalat na at maraming grupo ang nagbigay ng kani-kanilang opinyon. May mga nagdiwang sa pagtuklas, ngunit may mga nagduda rin. Daniel, may mga tumatawag sa museum. Sinasabi nilang ang mosaic na ito ay peke, sabi ni Anne habang binabasa ang mga email mula sa iba't ibang tao. Normal lang iyan, Anne, sagot ni Daniel. Kapag may bagong tuklas, palaging may mga tututol. Pero sigurado ako na ang katotohanan ang mananaig. Hindi lang iyon ang problema, dagdag ni Anne. May mga grupo rin na nagsasabing ang mosaic na ito ay isang pag-atake sa kanilang pananampalataya. Napabuntong hininga si Emily. Daniel, hindi ba ito ang kinatatakutan natin? Na ang natuklasan natin ay hindi lang para sa kasaysayan, kundi isang hamon din sa mga paniniwala ng iba. Habang nag-uusap, biglang pumasok si Ahm, ang kasamahan nilang archaeologist mula sa Israel. May natanggap akong impormasyon mula sa Megiddo, sabi niya. May isa pang bahagi ng mosaic na naiwan. Maaaring may karagdagan pang teksto o disenyo doon. Nagkatinginan sina Daniel at Emily. Ang ideya na may mas marami pang natuklasan ay nagbigay ng bagong sigla sa kanilang misyon. Kailan mo ito nakita? Tanong ni Daniel. Kaninang umaga lamang. Ngunit kailangang bumalik tayo sa site upang maayos itong maimbestigahan, sagot ni Ahm. Si Emily ay tila nag-iisip ng malalim. Daniel, hindi ba't ito na ang pagkakataon natin upang malaman ang buong kwento ng mosaic? Kung may naiwan pang bahagi, dapat natin itong makita. Emily, hindi ito magiging madali, sagot ni Daniel. Ngunit alam kong kailangan nating gawin ito. Sa huling bahagi ng araw, habang pinagmamasdan nila ang mosaic sa museo, si Daniel ay napaisip. Emily, naiisip ko pa rin ang tungkol kay Aptus, ang artisan na gumawa nito. Sa palagay mo, alam niya ba na darating ang araw na ang gawa niya ay makakaabot sa ganitong kalayo? Daniel, hindi natin alam ang nasa isip niya. Pero ang sigurado ako, ginawa niya ito para sa pananampalataya. Para sa mga susunod na henerasyon, para sa atin, sagot ni Emily. Sa pagdilim ng gabi, naiwan ang mosaic bilang isang piraso ng kasaysayan na may dalang mensahe. Ngunit ang mga alingawngaw ng nakaraan ay patuloy na nagmumulto sa kanila. Sa kabila ng lahat, ang kanilang misyon ay malinaw, hanapin ang buong katotohanan, kahit gaano pa ito kahirap. Sa kanilang pagbabalik sa Megiddo, ang hangin ay tila mas malamig kaysa dati.
Si Daniel at Emily ay tahimik na nakaupo sa likod ng sasakyan habang dumadaan sila sa mga malulubak na daan papunta sa lugar ng paghuhukay. Nasa kanilang mga isipan ang posibilidad na ang natagpuan nilang mosaic ay bahagi lamang ng mas malaking kwento. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, nararamdaman nila ang bigat ng kasaysayan na bumabalot sa kanila. Emily, basag ni Daniel sa katahimikan, ano sa tingin mo ang magiging epekto ng mosaic na ito sa pananaw ng mga tao tungkol kay Jesus? Tumingin si Emily sa malayo, tila nag-iisip ng maigi bago sumagot. Daniel, hindi ito simpleng tanong. Ang mosaic ay hindi lamang tungkol sa kasaysayan, kundi isang direktang hamon sa mga paniniwala ng marami. Hindi lahat ay handang tanggapin kung ano ang maaaring sabihin ng mosaic tungkol kay Jesus. Sa tingin mo ba dapat natin itong ipakita sa publiko ng buo, kahit na alam nating maraming magagalit o magdududa? Tanong ni Daniel. Walang tanong na hindi nararapat sagutin, sagot ni Emily. Ang tanong ay, handa ba silang makinig? Pagdating nila sa site, sinalubong sila ni Ahm. Ang natuklasan nilang karugtong ng mosaic ay maingat ng inihahanda para sa pagsusuri. Ang bagong bahagi ay mas detalyado, na may mas maraming ukit na tila bahagi ng mas malaking mensahe. Daniel, Emily, tingnan niyo ito, sabi ni Ahm habang tinuturo ang bagong mosaic. Ang disenyo ay naglalaman ng mas maraming simbolo. Sa palagay ko, ito ang susi sa buong kwento. Lumapit si Emily upang basahin ang bagong teksto. Sa gitna ng disenyo, may nakaukit na mas malalim na pahayag, ang Diyos na nagkatawang tao ay kasama namin. Daniel, malinaw na ito, sabi ni Emily. Ang mosaic ay hindi lamang tungkol kay Jesus bilang Diyos. Sinasabi nitong siya ay kasama ng mga taong gumawa nito. Isa itong pahayag ng malalim na pananampalataya, hindi lamang sa kanyang pagka-Diyos, kundi sa kanyang pagiging isa sa kanila. Habang iniimbestigahan ang bagong bahagi, natuklasan din nila ang mas malalaking disenyo na tila nagpapakita ng mga eksena mula sa buhay ni Jesus. Ang detalye ay nagpapakita ng milagro ng pagpapakain sa 5,000, ang paggaling ng isang bulag, at ang pagpapako sa krus. Emily, napapansin mo ba ito? Tanong ni Daniel habang itinuturo ang isang bahagi ng mosaic. Ang mga eksena ay tila nagsasabi ng kwento mula simula hanggang wakas. Parang ginawa ito upang ipakita ang buong mensahe ng pananampalataya ng mga Kristiyano noon. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido sa kanilang natuklasan. Sa kanilang pagbabalik sa museo upang ipakita ang bagong bahagi, sinalubong sila ng mga kritiko mula sa iba't ibang sektor. Ang ilan ay nagsasabing ang mosaic ay peke, habang ang iba naman ay naniniwalang ito ay isang uri ng propaganda. Daniel, paano natin haharapin ang mga ganitong reaksyon? Tanong ni Emily habang binabasa ang mga email mula sa mga nagdududa. Emily, ang trabaho natin ay ipakita ang katotohanan, hindi para kumbinsihin ang lahat. Ngunit alam ko na ang mosaic na ito ay magbubukas ng maraming tanong, at hindi lahat ng tao ay handang tanggapin ang mga sagot ni Daniel. Sa kalagitnaan ng kontrobersya, nagkaroon ng pagkakataon si Emily na magbigay ng presentasyon sa isang maliit na grupo ng mga eksperto. Sa harap ng silid, ipinakita niya ang mga larawan ng mosaic at ipinaliwanag ang kahalagahan nito. Ang mosaic na ito ay isang patunay ng pananampalataya ng mga sinaunang Kristiyano, sabi niya. Ngunit hindi ito basta tungkol lamang sa relihiyon. Ito ay tungkol sa kasaysayan, sa mga taong nagtiwala sa isang mensahe, kahit sa gitna ng pang-uusig. Isang historian ang nagtanong, Emily, paano mo masasabi na ang mosaic ay tunay? Paano natin alam na hindi ito imbento lamang upang suportahan ang isang ideolohiya? Tumayo si Emily ng matatag. Ang mga detalye ng mosaic ay nagpapakita ng antas ng kasiningan na hindi madaling pekin. At ang mga inskripsyon ay tugma sa mga teksto mula sa parehong panahon. Ngunit higit pa riyan, ang konteksto ng pagkakahanap nito, sa isang kulungan, ay nagbibigay ng bigat sa posibilidad na ito ay isang tunay na pahayag ng pananampalataya. Habang papalapit ang gabi, si Daniel at Emily ay naglakad-lakad sa paligid ng museo, pinag-uusapan ang mga susunod nilang hakbang. Emily, ano ang gagawin natin kung mas marami pang natuklasan na magdadala ng mas malaking kontrobersya? Tanong ni Daniel. Daniel, ang trabaho natin ay hindi para gawing madali ang kasaysayan, kundi upang ipakita ito kung ano man ang itsura nito. At kung may higit pang lihim na nakatago, handa akong hanapin ito, sagot ni Emily. Ang madilim na langit ng gabi ay nagbigay ng tahimik na backdrop sa kampo sa Megiddo. Habang ang mga bituin ay kumikislap sa itaas, si Daniel ay nakaupo sa tabi ng isang maliit na apoy, hawak ang isang lumang journal.
Ang mga pahina nito ay puno ng mga tala mula sa mga naunang paghuhukay, ngunit ngayon, ang kanyang isipan ay nasa mosaic na kanilang natuklasan. Sa di kalayuan, si Emily ay nakatingin sa site, ang kanyang silweta ay naaaninag ng liwanag ng buwan. Daniel, basag ni Emily sa katahimikan habang lumalapit sa kanya. Naisip mo na ba kung anong klase ng buhay ang mayroon ang mga taong gumawa ng mosaic na iyon? Ano ang kanilang naranasan? Napatingin si Daniel sa journal at tumango. Emily, araw-araw kong iniisip iyon. Hindi lang ito tungkol sa mga ukit o disenyo. Para itong sigaw ng mga taong pinilit tumahimik. Gusto kong malaman ang kanilang kwento. Kinabukasan, nagsimula silang maghukay sa paligid ng lugar kung saan natagpuan ang mosaic. Ang layunin ay simple, hanapin ang anumang karagdagang ebidensya na maaaring magbigay ng liwanag sa konteksto ng mosaic. Habang abala ang kanilang kuponan, si Ahmed ay nagdala ng isang bagong natuklasan sa kanilang mesa. Daniel, tingnan mo ito, sabi ni Ahmed habang ipinapakita ang isang maliit na palayok na may ukit. Mukhang ito ay isang bagay na maaaring pagmamay-ari ng isa sa mga bilanggo. Kinuha ni Emily ang palayok at maingat itong ineksamin. Sa ilalim nito, may maliit na ukit ng isang isda, katulad ng nasa mosaic. Mukhang konektado ito, sabi niya. Ang simbolo ng isda ay tila lagda ng kanilang pananampalataya. Ngunit bakit sa ganitong paraan nila ito ipinapakita? Emily, sagot ni Daniel, ang pananampalataya ay may kakaibang paraan ng pagpapahayag. Kapag ikaw ay inuusig, ang mga maliliit na bagay ay nagiging mahalaga. Ang palayok na ito ay maaaring isang pahiwatig na sila ay nanatiling tapat sa kanilang paniniwala kahit sa gitna ng pagsubok. Habang patuloy silang naghuhukay, unti-unting nabuo ang larawan ng buhay sa kulungan noong panahon ng mga Romano. Nakakita sila ng mga labi ng mga kasangkapan, mga piraso ng tela, at kahit ilang buto na tila nagkukwento ng hirap at sakripisyo ng mga tao roon. Isang gabi, habang si Daniel ay nag-aaral ng mga bagong natuklasan, si Emily ay nakaupo sa harap ng mosaic. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga ukit, parang sinusubukang intindihin ang mga kwentong nakatago sa bawat linya. Daniel, tawag niya, alam mo ba kung ano ang iniisip ko? Parang ang mosaic na ito ay hindi lang tungkol kay Jesus. Para rin itong alaala ng mga taong nagtiwala sa kanya. Para sa kanila, ang paggawa nito ay isang uri ng panalangin. Emily, baka tama ka, sagot ni Daniel habang lumalapit. Ngunit iniisip ko rin, paano nila nahanap ang lakas na gawin ito sa gitna ng ganitong kahirapan? Habang ang mga araw ay dumaan, nagdala ang koponan ng mas maraming tanong kaysa sagot. Isang talaan mula sa panahon ng mga Romano ang kanilang natagpuan, at dito ay binanggit ang pangalan ng ilang mga bilanggo sa Megiddo. Isa sa mga pangalan ay si Aptos. Emily, ito na yon, sabi ni Daniel habang itinuturo ang pangalan sa listahan. Si Aptos ang gumawa ng mosaic. Siya ang nagsakripisyo ng lahat upang mag-iwan ng ganitong alaala. Daniel, ano kaya ang nangyari sa kanya? Tanong ni Emily. Sa tingin ko, hindi siya nakaligtas, sagot ni Daniel. Ngunit ang kanyang mensahe ay nakaligtas. At iyon ang mahalaga. Sa kanilang muling pag-aaral ng mosaic, natuklasan nila ang isang detalyeng hindi nila napansin noon. Sa gilid ng mosaic, may maliit na ukit ng isang krus na napapalibutan ng mga dahon ng oliba. Para itong simbolo ng tagumpay sa gitna ng pagsubok. Emily, mukhang ito ang nais iparating ni Aptos, sabi ni Daniel. Na kahit sa gitna ng pinakamadilim na panahon, ang pananampalataya ay mananatiling buhay. Sa kanilang huling gabi sa Megiddo, bago muling bumalik sa Amerika, si Daniel at Emily ay tahimik na nakaupo sa tabi ng apoy. Ang kanilang misyon ay malayo pa sa katapusan, ngunit nararamdaman nilang mas malapit na sila sa katotohanan. Emily, sa tingin mo ba, sapat na ang ginagawa natin para maibahagi ang kwento ng mga taong ito? Tanong ni Daniel. Daniel, ang pinakamahalaga ay ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya. Ang mosaic na ito ay hindi lamang kasaysayan. Isa itong patunay ng tapang, pananampalataya, at pagmamahal, sagot ni Emily. Habang tinitingnan nila ang liwanag ng apoy, pareho nilang alam na ang kanilang misyon ay higit pa sa agham. Ito ay tungkol sa pag-unawa at pagbibigay-pugay sa mga taong nagbigay ng lahat upang maiparating ang kanilang paniniwala sa mga susunod na henerasyon. Ang kalangitan ng Washington ay abala sa mga ulap habang si Daniel at Emily ay naghahanda para sa isang malaking araw. Ang mosaic, kasama ang mga karagdagang bahagi na kanilang natuklasan, ay inilagay na sa isang espesyal na exhibit.
Ito ang unang pagkakataon na ipapakita ito sa publiko. Habang ang mga pinto ng museo ay naghihintay na mabuksan, ramdam nila ang tensyon at excitement sa paligid. Emily, sabi ni Daniel habang inaayos ang kanyang notes, handa ka na bang humarap sa mga tao? Alam nating hindi ito magiging madali. Tumingin si Emily sa kanya at mumiti ng bahagya. Daniel, hindi ko alam kung handa talaga ako. Pero alam kong ang mosaic na ito ay hindi tungkol sa atin. Tungkol ito sa mga tao noong nakaraan at sa kanilang mensahe. Tumango si Daniel. Tama ka. Ang mosaic ang bida rito, hindi tayo. Ang mga tao ay nagsimula nang pumasok sa museo. Mga scholar, relihiyosong leader, at mga karaniwang tao ang dumating upang makita ang mosaic. Sa harap ng exhibit, si Emily ay tumayo para magsalita. Sa paligid niya, ang liwanag ng exhibit ay tumutok sa mosaic, na tila ito mismo ang nagbibigay ng mensahe. Ang mosaic na ito ay higit pa sa isang artifact, simula niya. Ito ay isang bintana sa nakaraan, isang mensahe ng pananampalataya mula sa mga tao na nagtiwala kay Jesus bilang Diyos. Sa gitna ng pang-uusig, ginamit nila ang kanilang talento at lakas upang mag-iwan ng alaala na magpapaabot ng kanilang paniniwala sa atin ngayon. Habang nagsasalita si Emily, ang mga tao ay tahimik na nakikinig. Ngunit sa likod ng karamihan, naroon ang mga kritiko na naghihintay ng pagkakataong magtanong. Paano mo masasabi na ang mosaic na ito ay tunay? Tanong ng isang lalaki mula sa dulo ng silid. Ano ang ebidensya mo na hindi ito peke o propaganda? Huminga ng malalim si Emily at mumiti. Ang mosaic ay isinailalim sa masusing pagsusuri. Ang materyales, ang inskripsyon, at ang konteksto ng pagkakahanap nito ay tumutugma sa panahon ng 3 siglo. Ngunit higit pa roon, ang mensahe nito ay sumasalamin sa mga paniniwala ng mga unang Kristiyano. Hindi ito isang bagay na madaling pekin dahil ang detalye at simbolismo nito ay napaka-espesipiko. Pagkatapos ng presentasyon, si Daniel at Emily ay sumali sa mas maliliit na diskusyon sa mga bisita. Ang ilan ay nagpahayag ng suporta, habang ang iba ay nanatiling skeptikal. Emily, sabi ng isang historian, ang mosaic ay mahalaga, ngunit sa tingin mo ba, ito ay sapat na patunay na si Jesus ay Diyos? Ang mosaic ay hindi layunin na kumbinsihin ang lahat, sagot ni Emily. Ngunit ito ay isang pahayag ng mga tao na naniwala. Ang kanilang pananampalataya, kahit hindi perpekto, ay bahagi ng kanilang kasaysayan. Habang patuloy ang mga diskusyon, dumating si Ahmed mula sa Megiddo. May dala siyang mga bagong balita. Daniel, Emily, sabi niya, natagpuan namin ang isang bagong dokumento sa Megiddo. Isa itong liham mula sa isang bilanggo. Ang nilalaman nito ay maaaring magbigay ng mas maraming konteksto sa mosaic. Nagkatinginan sina Daniel at Emily, parehong alam na ang bagong impormasyon na ito ay magdadala ng mas malaking pananaw sa kanilang pag-aaral. Kinagabihan, habang sila'y nasa opisina ng museo, binuksan nila ang kopya ng liham na natuklasan ni Ahmed. Ang sulat ay isinulat sa sinaunang wikang Griego at tila isang dasal. Sa Diyos na kasama namin, kami nagpapasalamat, binasa ni Emily. Sa aming pananampalataya, natagpuan namin ang liwanag kahit sa kadiliman ng kulungan na ito. Ang aming mga kamay ay gumawa upang mag-iwan ng alaala para sa mga darating na henerasyon. Tumigil si Emily, tila nabigla sa bigat ng mensahe. Daniel, ito ay parang personal na pahayag mula sa mga taong gumawa ng mosaic. Emily, ang liham na ito ay nagpapatibay sa lahat ng ating natuklasan, sagot ni Daniel. Ngunit higit pa roon, ito ay isang patunay ng kanilang katapangan. Habang sinusuri nila ang nilalaman ng liham, isang tawag mula sa media ang natanggap ng museo. Ang balita tungkol sa mosaic at ang bagong natuklasang liham ay kumalat na. Ang museo ay binaha ng mga tanong at interview requests. Emily, handa ka bang humarap sa mga ito? Tanong ni Daniel habang hawak ang telepono. Daniel, ito ang dahilan kung bakit tayo narito, sagot ni Emily. Hindi para maging bida, kundi para bigyang boses ang mga taong matagal ng tahimik. Sa mga sumunod na araw, ang mosaic at ang liham ay naging sentro ng pandaigdigang diskurso. Ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay dumagsa upang makita ang exhibit. Ang ilan ay napaiyak habang binabasa ang mensahe ng liham, samantalang ang iba ay nagtanong ng mas malalalim na katanungan tungkol sa pananampalataya at kasaysayan. Ngunit sa kabila ng tagumpay ng exhibit, si Daniel at Emily ay alam na ang kanilang misyon ay malayo pa sa pagtatapos. Ang mosaic ay nagdala sa kanila ng mga sagot, ngunit ito rin ay nagbukas ng mga bagong tanong.
Habang nakaupo sila sa harap ng mosaic isang gabi, sinabi ni Daniel, "Emily, ito ang simula ng mas malaking kwento. Handa ka ba para sa susunod na hakbang?" Ngumiti si Emily, puno ng determinasyon. "Daniel, handa akong harapin ang kahit anong susunod." Ang mosaic ay nagsimula ng kwento at trabaho nating tapusin ito. Ang araw sa Washington ay tila normal lamang, ngunit sa loob ng museo, ang tensyon ay tumataas. Si Emily at Daniel ay nakaupo sa isang maliit na mesa, nakapalibot sa kanila ang iba't ibang larawan ng mosaic at ng bagong natuklasang liham. Ang bawat linya, bawat simbolo, ay tila nagkukwento ng isang bagay na hindi pa nila lubos na nauunawaan. "Emily," sabi ni Daniel habang tinititigan ang mosaic sa larawan, "may nararamdaman ka bang parang may nawawala? Parang hindi pa natin nakikita ang kabuuan ng mensahe." Tumingin si Emily sa kanya at tumango. "Daniel, nararamdaman ko rin yan." Ang mosaic ay tila nagkukubli ng isang bagay. Ang tanong, paano natin ito matutuklasan? Sa kanilang pagsusuri, napansin ni Emily ang isang detalyeng halos hindi kapansin-pansin sa gilid ng mosaic. May maliit na mga linya na tila hindi bahagi ng disenyo. Gumamit siya ng magnifying glass upang masuri ito ng mabuti. "Daniel, tingnan mo ito," sabi niya habang tinuturo ang detalyeng natagpuan. Parang mga simbolo na hindi bahagi ng orihinal na disenyo. Nilapitan ni Daniel ang mosaic at tumingin ng mabuti. "Emily, mukhang tama ka. Ito ay parang kodigo. Maaaring iniwan ito ng mga gumawa ng mosaic bilang karagdagang mensahe." Sinimulan nilang idokumento ang bawat simbolo at isa-isang sinuri ang kanilang mga anyo. Habang patuloy ang kanilang pagsusuri, napansin nilang ang mga simbolo ay tila bumubuo ng isang pattern. "Emily, tingnan mo ito," sabi ni Daniel habang itinuro ang pagkakasunod ng mga simbolo. Para itong isang sinaunang wika. Posible kayang ito ay isang mensahe na sinadya nilang itago. Habang abala sila sa pag-decode ng mga simbolo, dumating si Ahmed mula sa Megiddo. May dala siyang mga bagong ulat mula sa site, kasama ang ilang mga larawan ng iba pang mga bagay na natuklasan doon. "Emily, Daniel, tingnan niyo ito," sabi niya habang inilalapag ang mga larawan sa mesa. "May nakita kaming isang piraso ng bato na may parehong uri ng simbolo." Nagkatinginan sina Daniel at Emily, parehong alam na ang bagong natuklasan ay maaaring magbigay ng susi sa kanilang hinahanap. "Ahmed, pwede ba nating dalhin ang batong ito dito?" tanong ni Daniel. "Nasa proseso na kami ng pagpapadala," sagot ni Ahmed. Kinagabihan, habang ang museo ay tahimik at ang liwanag ay galing lamang sa mga desk lamp, nagpatuloy si Emily at Daniel sa kanilang pagsusuri. Ginamit nila ang kanilang kaalaman sa mga sinaunang wika upang subukang ma-decode ang mga simbolo. "Emily," sabi ni Daniel, "sa palagay ko, ang mga simbolo ay hindi lamang wika. Para itong mga numero rin. Posible kayang ito ay isang kombinasyon ng salita at matematikal na mensahe." "Daniel, kung tama ka, ang mosaic na ito ay hindi lang simpleng sining. Isa itong pahayag na mas malalim pa sa naisip natin," sagot ni Emily. Pagkatapos ng maraming oras ng pagsusuri, natuklasan nila ang pattern sa mga simbolo. Ang mga ito ay bumubuo ng isang parirala sa sinaunang Griego na nangangahulugang, ang katotohanan ay nagtatago sa ilaw. "Daniel, ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito?" tanong ni Emily. "Ito ay maaaring tumutukoy sa isang literal na liwanag," sagot ni Daniel. "O baka naman ito ay simboliko, isang mensahe na nagsasabing ang katotohanan ay palaging mahahanap kahit na ito ay tinatago." Kinabukasan, dumating ang bato mula sa Megiddo. Kaagad nilang sinuri ito at natuklasan na ang mga simbolo sa bato ay tumutugma sa mga simbolo sa mosaic. Sa ilalim ng liwanag ng ultraviolet lamp, lumitaw ang mas maraming detalye na hindi nila nakita noon. "Emily, tingnan mo ito," sabi ni Daniel habang itinuturo ang bagong natuklasan. Ang mga simbolo ay nagiging mas malinaw kapag inilawan ng espesyal na ilaw. Parang ito ang susi upang maipakita ang buong mensahe. Habang patuloy silang nag-aaral, lumitaw ang isang bagong bahagi ng mosaic na hindi nila nakita noon. Ang mensahe ay nagtatapos sa mga salitang, "Ang Diyos ay nasa atin, ngayon at magpakailanman." "Emily," sabi ni Daniel, "ang mosaic na ito ay hindi lamang isang pahayag ng pananampalataya. Isa itong paalala sa bawat henerasyon na ang Diyos ay laging kasama nila, kahit sa pinakamadilim na oras." Habang lumalalim ang gabi, si Emily at Daniel ay parehong tahimik na nakaupo, pinag-iisipan ang kanilang natuklasan. Ang mosaic at ang bato mula sa Megiddo ay nagbigay liwanag hindi lamang sa kasaysayan,
kundi pati na rin sa kahulugan ng pananampalataya at pagtitiwala. Emily, sabi ni Daniel, sa palagay mo, ito na ang kabuuan ng kwento? O mayroon pang natatago? Daniel, ang katotohanan ay parang mosaic din, sagot ni Emily. May mga bahagi na hindi agad nakikita, ngunit dahan-dahan itong lumilitaw habang lumalapit ka. Ang umaga ay dumating na may mahinang ulan na tumutugtog sa mga bintana ng museo. Sa loob, si Emily at Daniel ay abala sa pagpaplano ng kanilang susunod na hakbang. Ang mosaic, ang liham, at ang bagong natuklasang bato ay nagdala ng mas malalim na kahulugan kaysa sa inaakala nila. Ngunit ang bigat ng responsibilidad na dala ng kanilang mga natuklasan ay lalong nararamdaman. Emily, natatakot ako, sabi ni Daniel habang hinahawakan ang isang dokumento mula sa Megiddo. Hindi dahil sa mga natuklasan natin, kundi dahil sa reaksyon ng mga tao sa mga ito. Paano kung hindi sila handang tanggapin ang ibig sabihin nito? Tumingin si Emily sa kanya, ang mga matay puno ng tiwala. Daniel, ang trabaho natin ay hindi para kumbinsihin ang lahat. Ang trabaho natin ay ilahad ang katotohanan, kahit gaano pa ito kahirap tanggapin. Sa parehong araw, isang emergency meeting ang ipinatawag ng mga leader ng museo at ng kanilang mga kasamang eksperto. Dumalo rin ang mga kinatawan mula sa iba't ibang institusyon, kabilang ang mga relihiyosong grupo at mga historians. Emily, Daniel, sabi ni A. Ann Fischer habang binubuksan ang pulong, ang mosaic na ito ay nagdudulot ng pandaigdigang diskurso. May mga grupong gustong itaguyod ito, ngunit mayroon ding mga naniniwalang ito ay maaaring gawing kasangkapan para sa ideolohiya. Nagkaroon ng maikling katahimikan bago tumayo si Emily upang magsalita. Alam naming hindi madali para sa lahat na tanggapin ang ibig sabihin ng mosaic, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit puno ng determinasyon. Ngunit ang artifact na ito ay hindi tungkol sa ideolohiya. Ito ay tungkol sa mga taong nagtiwala at naglagay ng kanilang pananampalataya sa isang mensahe na kanilang pinaniniwalaan kahit sa gitna ng kahirapan. Nagkaroon ng masinsinang diskusyon pagkatapos ng kanyang talumpati. May mga tanong tungkol sa authenticity ng mosaic, pati na rin ang mga posibleng implikasyon nito sa kasaysayan at pananampalataya. Emily, tanong ng isang kritiko, hindi ba masyadong mapanganib na bigyan ito ng masyadong malaking kahulugan? Baka ang mosaic na ito ay isang simpleng gawa lamang ng sining. Sumagot si Emily ng walang pag-aalinlangan. Kung ito ay isang simpleng sining lamang, bakit ito nilikha sa gitna ng isang kulungan, sa ilalim ng pang-uusig? Ang bawat linya, bawat simbolo, ay may layunin. At ang layuning iyon ay hindi maikakaila. Habang nagtatapos ang pulong, isang mensahe ang dumating mula sa Megiddo. Ang natitirang bahagi ng mosaic ay natagpuan, at ito ay nagpapakita ng higit pang detalye. Sa pagkakataong ito, ang disenyo ay naglalaman ng mas masalimuot na simbolo ng krus at mga isda na pinalilibutan ng mga ulap na tila nagpapahiwatig ng pagsasama ng langit at lupa. Daniel, kailangan nating bumalik sa Megiddo, sabi ni Emily. Emily, sigurado ka ba? Ang mosaic ay nasa tamang lugar na rito, sagot ni Daniel. Daniel, ang natitirang bahagi ay maaaring magbigay ng sagot sa mga tanong na bumabalot sa lahat ng ito. Hindi natin maaaring palampasin ang pagkakataong ito, sagot ni Emily. Sa kanilang pagbabalik sa Megiddo, naramdaman nila ang bigat ng kasaysayan na bumabalot sa lugar. Ang bagong bahagi ng mosaic ay inilagay na sa isang ligtas na espasyo sa site. Habang binubuksan nila ito, ang mga simbolo at disenyo ay tila nagbibigay liwanag sa kabuuan ng mensahe. Emily, tingnan mo ito, sabi ni Daniel habang itinuturo ang isang linya ng teksto. Ang liwanag ay magbubunyag ng katotohanan. Tumingin si Emily sa kanya, ang mga matay puno ng kaseryosohan. Daniel, parang ang mosaic ay isang uri ng gabay. Isang paalala na ang katotohanan ay laging nariyan, ngunit kailangan ng tapang upang hanapin ito. Sa gabi, habang sila'y nasa kampo, si Daniel ay tahimik na nagmumuni-muni sa tabi ng apoy. Si Emily ay lumapit, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Daniel, ano ang iniisip mo? Tanong niya. Emily, iniisip ko kung paano natin maibabahagi ang mosaic na ito sa mundo nang hindi mawawala ang tunay nitong kahulugan, sagot ni Daniel. Ayokong mawala ang kwento ng mga taong gumawa nito sa gitna ng ingay ng kontrobersya. Daniel, ang mosaic ay magsasalita para sa sarili nito, sagot ni Emily. Ang tanging magagawa natin ay bigyan ito ng pagkakataong marinig. Habang nagdadala ng bagong liwanag ang natitirang bahagi ng mosaic, isang bagay ang naging malinaw sa kanilang dalawa. Ang mosaic ay hindi lamang isang piraso ng kasaysayan.
Ito ay isang pahayag ng pananampalataya, isang mensahe ng pag-asa, at isang alaala ng mga taong tumindig sa gitna ng pagsubok. Ang museo sa Washington ay tila puno ng kakaibang enerhiya sa araw ng pinakahihintay na exhibit. Ang buong mosaic, kasama ang natitirang bahagi nito na natagpuan sa Megiddo, ay maingat na itinanghal sa gitna ng bulwagan. Sa paligid, nagtipon ang mga dalubhasa, mga relihiyosong leader, mga mamamahayag, at mga karaniwang tao. Ang lahat ay sabik malaman kung ano ang ibig sabihin ng natuklasan. Si Emily ay nakatayo sa harap ng mosaic, tahimik na pinagmamasdan ang kahanga-hangang sining na tila bumubuhay sa mga kwento ng nakaraan. Lumapit si Daniel, hawak ang isang maliit na papel na naglalaman ng mga notes para sa kanyang talumpati. "Handa ka na ba?" tanong ni Daniel. Ngumiti si Emily, ngunit halata sa kanyang mukha ang bigat ng sandali. "Daniel, wala na tayong magagawa kundi sabihin ang totoo. Ang mosaic na ito ay magbibigay ng sariling boses sa kwento ng mga taong gumawa nito." Tumango si Daniel at sabay nilang tinungo ang entablado kung saan naghihintay ang mga tao. Nag-umpisa si Emily sa kanyang talumpati, ang kanyang boses ay puno ng kalmado, ngunit may matibay na determinasyon. Ang mosaic na ito ay higit pa sa isang artifact. Ito ay isang testamento ng pananampalataya, ng tapang, at ng diwa ng pagkakaisa. Sa gitna ng pang-uusig at takot, isang maliit na grupo ng mga Kristiyano ang nag-iwan ng mensaheng hindi nabura ng panahon. Tumigil siya ng saglit, tinitingnan ang mga mukha ng mga tao sa kanyang harapan. Sa natitirang bahagi ng mosaic na natuklasan sa Megiddo, isang bagong linya ng teksto ang lumitaw, ang liwanag ay magbubunyag ng katotohanan. Isang simpleng pahayag, ngunit may dalang napakalalim na kahulugan. Habang nagpapatuloy ang presentasyon, ang mga larawan ng mosaic, ang liham mula kay Aptus, at ang bagong bahagi nito ay ipinakita sa screen. Ang detalyeng inukit sa bawat simbolo ay ipinaliwanag ni Emily, mula sa krus hanggang sa mga isda, at maging ang mga ulap na tila sumasagisag sa koneksyon ng langit at lupa. Ang mosaic ay hindi lamang tungkol kay Jesus bilang Diyos, dagdag ni Emily. Ito rin ay kwento ng mga taong nagtiwala sa Kanya, na ibinuwis ang kanilang buhay para sa isang mensahe ng pag-asa at kaligtasan. Ang mosaic na ito ay isang paalala na ang pananampalataya ay hindi kailanman nawala kahit sa pinakamadilim na panahon. Pagkatapos ng talumpati, nagkaroon ng bukas na forum para sa mga tanong. Ang una ay galing sa isang dalubhasa sa kasaysayan. "Emily, sa palagay mo ba, ang mosaic na ito ay sapat na patunay upang baguhin ang pananaw ng mundo tungkol kay Jesus?" Ngumiti si Emily, ngunit halata ang bigat ng tanong. Ang mosaic ay hindi layunin na baguhin ang pananaw ng lahat. Ang layunin nito ay magkwento. Kwento ng pananampalataya, ng sakripisyo, at ng pagmamahal sa Diyos. Ang pagbabago ng pananaw ay nasa bawat tao. Habang ang forum ay patuloy, isang matandang babae ang tumayo mula sa dulo ng silid. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng emosyon. "Ang mosaic na ito ay parang tinig mula sa nakaraan," sabi niya. "Ngunit ang tanong ko, paano natin sisiguraduhin na ang mensaheng ito ay hindi mawawala sa ingay ng modernong mundo?" Sumagot si Emily ng may matinding damdamin. "Ang mosaic ay nabuhay na sa kabila ng paglipas ng mga siglo. Ang presensya niyo rito ngayon ay patunay na ang mensahe nito ay hindi mawawala. Ito ay magpapatuloy dahil ito ay isang bahagi ng ating pagkatao." Pagkatapos ng presentasyon, habang unti-unting umaalis ang mga tao, si Daniel at Emily ay nanatiling nakatayo sa harap ng mosaic. Pareho silang tahimik, tila ninanamnam ang bigat ng kanilang natuklasan. "Emily," sabi ni Daniel, "naisip mo ba kung gaano kalayo ang narating natin? Mula sa isang maliit na kulungan sa Megiddo hanggang dito sa Washington. Para bang imposible ang lahat ng ito?" "Daniel," sagot ni Emily, "ang kwento ng mosaic na ito ay hindi tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa mga taong nagtiwala na may makakarinig sa kanilang mensahe, kahit ilang siglo pa ang lumipas." Sa huling gabi ng exhibit, habang tahimik ang museo, si Emily ay muling bumalik sa bulwagan upang tingnan ang mosaic. Ang liwanag ng buwan ay dumaan sa bintana, tumama sa makukulay na bato ng mosaic, na parang nagbibigay buhay dito. Napabuntong hininga si Emily. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mga taong gumawa nito, si Aptus at ang kanyang mga kasama, ang kanilang tapang, ang kanilang pananampalataya. "Ginawa nila ito para sa atin," bulong niya sa sarili. "At nararapat lamang na hindi natin sayangin ang kanilang sakripisyo." Ang museo sa Washington ay tahimik na sa huling araw ng eksibisyon.
Ang mosaic, na naging sentro ng atensyon sa mga nakaraang linggo, ay nakatayo pa rin sa gitna ng bulwagan, tinatamasa ang natitirang liwanag ng araw na dumaan sa mga bintana. Si Emily at Daniel ay magkasamang nakaupo sa isang bangko sa dulo ng silid, parehong tahimik na nagmumuni-muni sa lahat ng nangyari. Emily, basag ni Daniel sa katahimikan, ano na ang susunod para sa atin? Tumingin si Emily sa mosaic, ang mga matay puno ng damdamin. Daniel, sa palagay ko, ang mosaic na ito ay natupad na ang layunin nito. Naibahagi na nito ang kwento ng mga taong gumawa nito. Ang tanong ay, paano natin masisigurong magpapatuloy ito? Siguro, sagot ni Daniel, hindi na natin trabaho ang magdesisyon tungkol doon. Ang kwento nito ay nasa kamay na ng mga nakarinig. Habang inaalis ang exhibit upang dalhin ang mosaic pabalik sa Megiddo, si Emily ay naglakad papalapit dito at marahang dinama ang makinis na bato. Isang banayad na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Salamat, bulong niya, na parang kinakausap ang mga taong gumawa ng mosaic. Salamat sa inyong kwento, sa inyong tapang, at sa inyong pananampalataya. Si Daniel, na tahimik na nakamasid, ay lumapit sa kanya. Emily, iniisip ko, kung may pagkakataon tayong makausap si Aptus at ang kanyang mga kasama, ano kaya ang sasabihin nila sa atin? Ngumiti si Emily, ang mga matay tila napupuno ng luha. Siguro, sasabihin nila salamat sa pakikinig. Pagkatapos ng exhibit, bumalik sina Emily at Daniel sa Megiddo upang tiyakin na ang mosaic ay maingat na maibabalik sa lugar kung saan ito natagpuan. Sa kanilang pagbabalik, natagpuan nila ang lugar na parabang nagbago, hindi sa itsura nito, kundi sa damdaming bumabalot dito. Habang binabantayan nila ang proseso ng muling paglalagay ng mosaic sa tamang lugar, si Ahmed ay lumapit sa kanila. Daniel, Emily, alam ba ninyo kung gaano kalaki ang naging epekto nito? Ang mosaic na ito ay nagbigay ng bagong liwanag sa kasaysayan, hindi lamang para sa mga Kristiyano, kundi para sa buong mundo, sabi niya. Sagot ni Emily, ang epekto nito ay hindi tungkol sa pagiging relihiyoso o hindi. Ito ay tungkol sa pagiging tao, sa pananampalataya na nagbibigay sa atin ng lakas sa gitna ng kahirapan. Sa kanilang huling gabi sa Megiddo, si Emily at Daniel ay naupo malapit sa lugar kung saan natagpuan ang mosaic. Ang katahimikan ng gabi ay tila nagbibigay diin sa bigat ng kanilang mga natuklasan. Daniel, sabi ni Emily, naisip mo ba kung gaano karaming kwento ang hindi pa natutuklasan? Kung gaano karaming mosaic ang maaaring nawala o nakalimutan? Emily, iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang ginagawa natin. Ang bawat kwento ay mahalaga, kahit gaano pa ito kaliit, sagot ni Daniel. Umiti si Emily, ang mukha'y puno ng pasasalamat. Alam mo, Daniel, sa kabila ng lahat ng kontrobersya at hirap, natutunan ko ang isang bagay. Ang katotohanan, gaano man ito katagal na itago, ay palaging lumilitaw sa tamang panahon. Habang ang liwanag ng buwan ay bumabagsak sa lugar, si Emily ay tumayo at tumingin sa kalangitan. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Aptus at ang kanyang mga kasama, ang kanilang tapang at determinasyon na maipahayag ang kanilang kwento. Daniel, sabi niya, ang mosaic na ito ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Isa rin itong paalala para sa atin, na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang liwanag ng pananampalataya ay hindi kailanman mawawala. Tumayo si Daniel sa tabi niya, parehong nakatingin sa mga bituin. Emily, sa tingin ko, iyon ang pinakamahalagang aral ng lahat. Na kahit gaano kahirap, ang liwanag ay palaging naririyan. Sa huling sandali ng kanilang paglalakbay, ang mosaic ay naiwan bilang isang paalala ng nakaraan, isang testamento ng pananampalataya, at isang pahayag ng katotohanan na hindi kayang burahin ng panahon. Sa kanilang puso, sina Emily at Daniel ay alam na ang kanilang misyon ay hindi pa tapos. Habang sila'y naghahanda na bumalik sa kanilang normal na buhay, ang kanilang kwento ay nagsisimula muli, isang bagong yugto na puno ng mga tanong, pag-asa, at pananampalataya. Kung umabot ka hanggang sa dulo ng video na ito, mag-iwan ka ng komento gamit ang salitang liwanag sa ibaba. Gusto naming malaman kung sino ang mga nakasama namin sa buong kwento. Salamat sa iyong oras at suporta.